na malamang ay si Momi at Onam ang may kagagawa ng krimen at kasalukuyang nagtatago. Nalaman din ng mga pulis na nagpa-plastic surgery si Momi. Kasabay nito ay inalam ni Kyung-ja ang pagkatao ni Momi na pinaniniwalaan nilang GF ng anak niyang si Onam. Nag-aral siya kung paano gamitin ang computer upang mahanap ang anak niya at malaman ang tungkol kay Mask Girl. Sinarado niya ang restaurant at winidraw ang lahat ng pera sa bangko upang pagtuunan ng pansin ang paghahanap niya sa anak. May nakausap siya sa Mask Girl fan page na nakita niya si Mask Girl sa isang supermarket ngunit hindi siya sigurado dahil peke ang hinaharap nito di tulad ng kay Momi na natural ang hubog. Noong gabing iyon, sa labis na pagkamis ni Kyung-ja sa kanyang anak ay binangungot siya. Sumunod na araw ay natagpuan ng isang hiker ang patay na katawan ni Onam na nakalagay sa isang suitcase. Sobrang galit ang naramdaman ni Kyung-ja kay Momi na sinabi niyang pumatay sa kanyang anak. Pinuntahan niya ang bahay ng ina ni Momi. Sinabi ng katulong na ngayon niya lang nalaman na may anak ang amo niya. Kung mayroon man ay matagal na nitong pinutol ang relasyon sa anak. Sunod na tinungo ni Kyung-ja ay ang supermarket kung saan nagtatrabaho ang babaeng suspetsa niyang si Momi. Gayunpaman ay hindi na nagtatrabaho doon ang babae. Nalaman niya sa agency na malamang ay nagtatrabaho ito sa bar. Sa paghahanap niya sa iba't ibang bar ay nakita niya ang babaeng hinahanap na nalaman niyang Chun-e ang pangalan. Upang madali niyang makidnap ito ay nag-taxi driver siya tapos ay bumili siya ng shotgun para sa kanyang paghihiganti. Kinagabihan ay anabangan niya ang babae sa tapat ng bar. Walang kamalay-malay ang babae sa sasapitin niya sa sinakyan niyang taxi. Nagkunwari si Kyung-ja na nahulog ang cellphone niya tapos ay kinuryente niya ang babae. Dinala niya ang babae sa gitna ng kagubatan na kahit anong ingay ay walang makakarinig. Nagmakaawa ang babae at nagsabing inosente siya sa mga paratang ni Kyung-ja. Puno ng galit na